Central Luzon ang tinumbok ng bagyong Pepito kahapon matapos nitong manalasa sa Bicol Region at sa Aurora at Quezon. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Nueva Ecija sa unang balita live ni James Agustin. James. Susan, good morning. Sa mga evacuation center, nagpalipas na magdamag yung mga residenteng lumikas sa iba't ibang bayan dito sa Nueva Ecija. Kahapon ng hapon hanggang gabi naranasan yung hagupit ng bagyong Pepito dito sa lalawigan. Ang malakas na hangin at pabugso-bugsong ulan na dala ng bagyong Pepito naramdaman sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija mag-alas 2 ng hapon kahapon. Tila nagsasayawan ng mga puno, maging mga kable ng kuryente. Nagtumbahan ng ilang karatula ng mga establishmento. May tent din na tumagilid. Nasira ang isang tindahan sa tabing kalsada. Mahigit isang oras nang binabayo ng malakas na hangin itong bayan ng Bungabon at dito sa isang perya na ito natanggal na yung mga lona ng mga tent at yung isang ride ay kusang umaandar dahil sa lakas ng hangin. Mag-alas 5 ng hapon nang bumuhos na ang malakas na ulan. Lumakas din ang bugso ng hangin hanggang sa binahanang bahaging ito ng kalsada. 5 sa 28 barangay sa bayan ng flood-prone areas na binabantayan ng mga otoridad. Panakanak ang pag-ulan din ang naranasan kagabi sa Palayan City. Sa Cabanatuan City, pabugso-bugso ang ulan at malakas ang hangin. 13 bahaing barangay ang binabantayan. Samantala, Susan, ito nakikita nyo, isa lamang ito sa mga evacuation center dito sa Cabanatuan City. Ito po'y integrated school kung saan lumikas yung mga residente mula sa mga barangay ng Rizdalis, Bonifacio at Isla. More than 600 families na po yan at 1,700 individuals. Ngayong umaga, napansin natin, Susan, mas nadadagdagan pa yung bilang na yan dahil ngayon pa lamang lumilikas yung ilang mga residente dito dahil ngayon pa lamang daw tumataas yung tubig doon sa kanilang lugar. Yan muna yung latest mula dito sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, sabi mo medyo nadadagdagan pa yung mga evacuees na pumupunta dyan sa evacuation center kung saan nandiyan ka ngayon. Sapat ba ang supply para doon sa mga kababayan natin na nagsisilikas ngayon dyan sa evacuation center na yan? Yes, Susan, masasabi natin sapat naman at bukod dito sa covered court na ito ay binuksan din yung mga classroom dito sa eskwelahan para hindi siksikan yung mga residente. Ang napapansin ko nga yung iba kahapon pa lumikas dito kasi nagpatupad daw ng preemptive evacuation pero may mga residente na sakay ng kanilang mga tricycle nakadarating lamang ngayong umaga dahil sabi nila kanina daw hanggang bewang pa lamang yung taas ng tubig doon sa lugar nila pero ngayon lampas tao na. James, pagkakaalam mo may mga lugar ba sa Nueva Ecija na wala pang supply ng kuryente hanggang sa mga oras na ito? Susan, hanggang kagabi sinisikap na maibalik yung supply ng kuryente doon sa mga bayan na nawalan. Doon sa pinanggalingan natin na bayan ng Bungabon, may parts na wala talagang supply ng kuryente simula pa bago mag-alas 2 ng hapon kahapon hanggang gabi. Susan. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, James Agustin.